Palang gagawin na dough is 2 kilos lamang po. Yan, bali yung ating asukal is gumamit tayo ng light brown sugar. Maglagay tayo ng vanilya. Sunod kong ilalagay ay asin, powder milk. Maglalagay ako ng shortening at margarine. At maglalagay na rin tayo ng tubig. Next step, kapag nalagay nyo na yung mga ingredients na aking nabanggit, ay tunawin muna natin yung ating asukal at saka yung asin na ating ilagay. So yun, ang importante, kailangan matunaw yung mga sangkay. Bale nga pala, itong ating gagawin ngayon is pampasalubong lamang po ito, di ba? Pampasalubong lang ito ating gagawin dahil uwi tayo ng probinsya. So kahit paano makapagdala tayo kahit konting tinapay man lang na gawa natin para matikman nila yung gawa kong tinapay. So, hindi ako pwede gumawa ng marami dahil wala akong sasakyan na sarili. Nagbumotor lamang ako, wala akong 4 wheels, kaya mahirap magdala kapag maraming mga sangkay. So bali, naisipan ko gumawa kahit 2 kilo lang para matikman yung ating gawa. So yung mga sangkay, bali itong ating ginamit na dough nga pala is pwede nyo itong gamitin pang multi-purpose dough. Yan, bali kailangan muna natin tunawin ng maayos yung asukal at saka yung asin bago natin ilagay yung ating harina. So sa hindi pa nakapag-subscribe dyan, like at share naman ang ating video at syempre subscribe na rin po bilang support ako sa ating channel. At ayun mga sangkay, natunaw na natin yung asukal at saka yung asin. Ngayon ilalagay na natin yung ating harina. Bali first class yung aking linagay, 2 kilo. Na rin tayo ng yeast. Huwag nyo kakalimutan ng yeast dahil hindi lalaki ang yung ginagawang tinapay kapag wala kayong yeast. So pag nalagay nyo yung mga ingredients na yan ay bubuhin natin itong ating dough. So bali ito na yung ating dough mga sangkay. Bali nabuo na natin. Ngayon gagamitan ko po siya ng makina para mas madali ko siyang mapakinis. Bali ayan na yung ating dough mga sangkay pagkatapos natin pakinisin. Ngayon titimbangin ko para magkasya dito sa ating lanera. So bali dito ko lalagay yung ating tinapay. So ayun mga sangkay, bali meron tayong 18 piraso na tinapay na ilalagay dito sa ating lanera. Bali itong iba is lalagyan ko ng kulay para meron tayong design para maganda tingnan yung ating tinapay. So bali na natin yung nagawang tinapay mga sangkay. Bali ito na siya, pares-pares na siya. Bali may design ito. Ito isa kasi kay garlic bread yung ating gagawin dito. Ito isa is ubi cream loaf. So ayan, bali pupormahin na natin yung ating gagawing pasalubong. Bali ganito yung ating pagporma ng ating ube cream loaf. So yun mga sangkay, bali meron tayong 2 kulay ng dough, puti at saka violet. Bali pagpatungin nyo lamang po, ilalim nyo lamang po yung violet. So yun mga sangkay, ganyan lamang po yung ating pagporma. Napakasimple at napakadaling sundan lamang po. So ayan, bali gagamit tayo dyan ng gunting para sa pangporma ng ating cream loaf. Bali yan, nilalagay nyo lang sa kanan, kaliwa pag nagunting nyo na para maging forma nyo ng inyong cream loaf. So ganyan lamang po kadali ang pagporma mga sangkay ng ating cream loaf. So ayan, paki-like at share naman ng ating video at paki-subscribe na rin po kung kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe. So mga sangkay, ito meron tayong margarine at ito na yung ating gagawin sa garlic bread. At maglalagay ako ng garlic powder. Maghahaluin lang natin yan mga sangkay, yung garlic powder at saka yung margarine. So ayan, paghalo na natin. Simulan na natin yung pagforma ng ating garlic bread. Papahira natin itong ating ginawa na pampahid, itong margarine na may garlic powder.
ng, lalagay tayo ng konting dahon ng sibuyas. At ayun mga sangkay, kung sakaling ikaw ay hindi mahilig sa matamis na tinapay, ito isa sa mga recommended Pag nalagay na natin yan, tinapay, lang hindi natin. siya matamis dahil gumamit lamang tayo ng sugar sa ating dough. At linagyan lang natin ng flavor na garlic with onion leaves. Cut. At ayun yung ating nagawang tinapay mga sangkay. Bale, palalakihin muna natin or paalsahin muna natin yan bago natin isalang. So ayun na po yung ating nagawa sa 2 kilo. Ito yung ating garlic bread. At ang ating ubi cream loaf. Ayun na po mga sangkay. Abangan po natin kung ilang oras natin paalsahin. 1 hour and 50 minutes mga sangkay. Ayan na po yung ating pinapaalsa na tinapay. So ngayon, bale, isasalang na po natin. Inuulit ko. 1 hour and 50 minutes nating pinalsa. So ayan, bale, sasalang na natin. So ayan, bale, yung init ng ating oven mga sangkay is 180 degrees Celsius at katamtaman lamang po yung lakas ng apoy na ating gagamitin. At ito na yung ating bagong luto na tinapay mga sangkay. So ayan, luto na po. Bali, palalamigin muna natin yan bago natin lagyan ng toppings. So ayan, luto na yung ating gawa na. Ayan. So ayan ang mga sangkay yung ating nagawa na tinapay. Yan, bagong luto lang yan. Bali, palalamigin muna natin bago natin lagyan ng toppings at balutin. So ayan na po yung ating ubi cream loaf. At ito naman yung ating garlic bread. Yan ang sangkay. At dyan sa part na yan mga sangkay is naglalagay po tayo sa ibabaw ng ating toppings. Yan, yung cream po kung tawagin. Isa sa mga pampasarap ng ating gawang tinapay. So ayan, bali yung ating ingredients ng cream is ilalagay ko na lamang po sa ating description. Puntahan nyo na lamang po mga sangkay. At dyan sa part na yan is pinapakinis lamang po natin yung cream na ating linagay gamit yung ating brush. So ayan, bali pag nakinis nyo na po yan ay pwede nyo na rin po lagyan ng keso para kumpleto na po yung kanyang toppings. So ayan, sa part na yung mga sangkay is naglalagay tayo ng keso. Nasa sa inyo po kung gaano karaming keso ang inyong gustong ilagay. So ayan, bali sobrang sarap yung mga sangkay dahil hindi natin tinipid sa cream at saka sa keso. So yung mga sangkay, pakisubscribe na lamang po ng aking channel. Pilang suporta na lamang po. At ayan na po yung ating finished product. So pwede na natin pong ibenta pag ganyan na nakabalot na. Hanggang dito na lamang po yung aking video. Thank you for watching. See you on my next video.